Good evening, my brothers and sisters in Christ around the world. How are you? I hope you are good, despite of facing of challenges, trials in life, in this world. Happy midweek, my brothers and sisters in Christ around the world. Now, let's talk about, or let's summarize our lesson this week, our new lesson. Yes, the our lesson this week focus in the book of Revelation. Our lesson very nice in this book of Revelation chapter 3 verses 14 to 20. Let's talk about our relationship as believers in Christ. Our faith, how's our faith in Christ in the last days. I believe that we all know that we are in the last days. As we can see, the world, if you read the Bible, we are in the last days. Our faith, our relationships with others, our relationship with God. Sometimes we are hot, we are cold. So the Bible says that in the last days, it will be happen. You know, our faith sometimes warm, sometimes hot. So, sabot ni siya ba nga ang atong pagtuo sa ulahing nga mga panahon, kuan na siya, usahay dasig ka ita. Dayon usahay mawad ang taggana. Example, let me ask you, have you tried or have you ever experienced that you are very excited to go to the church, you are busy to prepare early in the morning, you wake up early in the morning to prepare because you are excited. Sometimes you are become so very tired. 7 o'clock until 9. Naargyapon ka sa bed. Nag-sleeping ragyapon ka. Tungod kay ang atong pagtuo usahay di nato usahay magud ang atong pagtuo walay consistently ba walay bitaw kaning ang wala gi kaayoy kaning strong foundation gyud sa ato ang kasing-kasing. So ina ni ang ato ang life. Usahay brasig, usahay dili. But in the last days, the Bible reminded us that in the last days, it will be happen. People, there's no relationship with others or like this happening. Sometimes ang katawhan wala na gugma sa pag-adto simbahan. Then usahay mukalit balik na pud sa simbahan. But ang Ginoo nagtawag gihapon kanato ining kapatapusan nga mga panahon, katapusan nga mga adlaw. Ang mobalik kaniya naa siya'y saad nga ang mobalik sa iya ug maminaw siyang pagtawag. Kay giingon siya nga, to those who are hear my voice, dayon mo accept sa pagtawag sa Ginoo, then ang Ginoo mo knock sa door sa ilang kasing-kasing, unya dawaton nila
ang Ginoo mo puyo uban kanila. Og sila papuy-on pod sa Ginoo ni Jesus Christ uban sa Dios dito sa langit. Unang, there's a lot of program around the world. Crusade para madungog, giloud speak ang gospel pinaagi sa wali sa crusade or sa YouTube aron ang tanang tawo makakita or makadungog. So kinsa ka tumudawat sa Ginoo, may promise ang Ginoo nga mao ang langit. So ang mga believers diining katapusan nga mga panahon, naa ang pag-ayag, gitawag ni siya o kanang na ang pagpiliay na sa mga pinili. Kaning niabitawng sukdon na gyud ang pagtuo sa mga matinuohon sa Dios. Just like gold nga lutuon pa siya sa kalayo aron mahibaw-an siya nga tinuod nga gold. Inana ang atong pagtuo. Dili di ay nato makita ang tinuod nato nga pagtuo nga kita ay faithful sa Ginoo kung dili ta makaagi ni ini nga mga trials sa life. Mga pagsulay sa kinabuhi. Mga believers ni Jesus Christ moagi gid ani. Munang ang Biblia nagaingon nga ingon si Jesus Christ, wala ko kamuhatagi sa mga pagsulay nga dili niyo makaya. So maabot sa atong una nga ang Ginoo naghatag gid mga pagsulay. Wala maghatag ang Ginoo pagsulay sa mga tao niya. Kung dili hingtugot lang ang Ginoo sa plano sa kaaway nga iyang sulayan ang matinuohon. Ug diha makita kung unsa ka kamatinud-anon sa Ginoo in the last days. Gitugot lang na sa Ginoo aron mahimo ka nga putli diha sa tubangan sa Ginoo or diha sa pagtuo sa Ginoo. Remember, in the last days we have to repent. When we hear the voice of God, or when we hear Christ calling to be repent, we have to repent. Because when we repent, we have a relationship or we have assurance of everlasting life in Jesus Christ. Everlasting life found only in Jesus Christ, not in ourselves, not in our own. Everlasting life only in Jesus Christ. Still abide with Jesus Christ. Kanang gingon nga abide in Jesus Christ. Kana bang giingon ba nga kung higugmaon ko nimo, higugmaon pud ka. Kung og tinuod nga higugma ka nako, higugmaon pud ka habang buhay. So kana bitaw magpabilin ka nga diha uban kaniya. Magpabilin kana abide nga words. Kuan ba kana bitaw kung magpabilin ka nako, ako sad magpabilin kanimo. Inana pa. Naasip na nindot kay naay promise ang Ginoo nato. Kung kita
muduol kaniya, siya andam mo dawat nato bisan kita makasala. But we have to repent. Ula dili ni kanang naang kuan na sa Ginoo nga ibaliwala lang ang nga kita makasala. God is holy. So we must be holy before the Lord. You know? So we have to repent. But God promised us that even our sin very red or dark, God has a promise for us to cleanse us just like the snow, just like kanang balahibo sa karnero kaputi, no? You have to repent. Still abide with Christ. Jesus Christ only can cleanse us in our heart. In the last days, we are called to be repent. God has promised to those believers to repent and as waiting of Jesus coming very soon. The reason why in our faith in Jesus Christ, our relationship with Christ, sometimes cold, sometimes warm, because of our pride, our own motives, our own desires. So, kailangan na to ato ang sa ato mga plano, ato ang i-introduce or ato ang i-include si Jesus Christ. Una, si Jesus Christ. So, kung saan ko ito sabot na ko, anak, iampo na to una ang ato ang mga desisyon o laya mo follow ang ato ang mga desisyon na dayon nga sa ato ang kaugalingon. So kani nga katapusan nga panahon, kini nga ato mga aning pagtuo, kay kini siya nag kuan gini sa ato ang katapusan nga pagtuo. Ano maingon mo ko katapusan nga pagtuo? It is because of we do not know the day of God, of Jesus Christ. Because karon dasig kita. Mubalik ang Ginoo na abdan tang dasig. Karon nawad antag paglaom. Nawad anta og kanini ang pagtuo sa Ginoo. Mubalik ang Ginoo nga wala tay pagtuo. Nawad anta og pagtuo. So, muna ga akong gikon nga karon may katapusan nato nga mga adlaw nga ato isalig sa Ginoo. Kay wala kang sayod kano sa balik ang Ginoo. Ang Ginoo ingon siya nga sa akong magnak ko sa pultahan unya kinsa kadto moabli kanako ako mosulod mupuyo uban kaniya mukaon uban kaniya dihan ang panimalay ug ang kalinaw mabatnan. So niining ato ang pagtuo pagpangalagad in this day of our life. We have to accept Jesus Christ when Jesus Christ knock in the door of our heart. Why nganong si Jesus Christ nagnak man sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing, sa pultahan sa atong kasing-kasing, tungod kay ang atong kasing-kasing nasirado, nasiradan, napadlakan sa pride ug uban pa pride kasuko ug uban pa nga naa sa atong
kasing-kasing. Gusto sa Ginoo nga kana ma-unlock na karon nga mga panahon. Pangunta nato atong kaugalingon. Kumusta naman ang atong pagtuo? Kumusta naman ang atong faith in Jesus Christ? Napabatay paglaom diha karon? Or nagsimba na lang ta at pero wala na tayong paglaom? Adunay daghang mga tawo nagasimba panawad-an gyapon og paglaom. Apan sila nagasimba lang tungod kay naanda na. Ang Ginoo, nagyan ang Ginoo, kupti ang inyong pagtuo. Niining last or niining mga panahon na samtang buhi pa, samtang aduna pa kay paglaom, samtang aduna pa kay kusog, karon dayon kupti until sa pagbalik sa Ginoo. God is always there. God is always help you, ready to help you in the difficult times, the hardship moment. God always there. But God, nagtan-aw ang Ginoo kung unsa ka kamatinud-anon, unsa ka ka-faithful diha sa iya. Amin mo ang mga pagsulay, nagkalain-laing pagsulay aning kalibutana, dili ni siya gapasabot nga wala na tay paglaom. Mga believers in Jesus Christ muagi gyud ani nga mga pagsulay. Ug wa ni siya gapasabot nga wala na paglaom. Gapasabot kini siya nga ang mga pagsulay nga naabot nato karon or natagamtam nato aduna di ay paglaom diha ni Jesus Christ. Sa di ay nga gisulayan ka og nagkalain-lain nga pagsulay, nagpasabot day nga naa pa day ka ni Jesus Christ, naa ka sa presensya sa Ginoo. Wala na'y pagsulay kung wala na ka diha sa presensya sa Ginoo. Wala na'y pagsulay ang imong pagtuo, di na kasulayan ang imong pagtuo, di na kasulayan kung wala ka diha ni Kristo. Apan nakita nimo nga gisulayan ang imong pagtuo diha ni Kristo, nagpasabot na apa ka sa presensya sa Ginoo. Ang atong lesson ni ining simana, datay daghang makuha nga lesson, pagtulunan sa ato ang pagkinabuhi, sa ato ang pagtuo diha ni Kristo. Sa katapusan, kailangan nato mo-stand kung unsa ang promise sa Ginoo. Unsa may atong buhaton aron makastand to intake the words of God daily, every day. Morning, afternoon, evening. Our food, daily food. Muna Jesus Christ nga ako ang kanang na ang bread of life. Dili mabuhi ang tawo kung sa tinapay lang or sa physical nga pagkaon. Kung dili, kinahanglan siya sa espirituhanon. Kinahanglan ang espiritu nato pakanon nato kanunay matag adlaw. Unsay ato'y pagkaon sa atong espirituhanon nga pag kinabuhi? Pagpangalagad sa Ginoo, pagbasa sa balang kasulatan, pagampo diha sa Ginoo, pinaagi sa espiritu. Tumbusgon ang balang espiritu sa pagkaon nga espirituhanon nga mao ang pagbasa sa balaan nga kasulatan. Ano na tay mga punto nga ato ang ma-apply sa atong
kinabuhi sa atong lison karon mao gyud una ang atong pagkamatinud-anon diha sa Ginoo maghatag kanatog kapispol sa atong kinabuhi. Ang pagkamasinulundon sa Ginoo, ang atong pagkamasinulundon sa Ginoo magalid sa ato ang kinabuhi ngadto sa matarong nga pagkinabuhi. Ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. O ang ato ang gugma sa Ginoo ato ang mo'y maghatag kanato og kahayag ngadto sa ato ang kinabuhing dayon. Ang pagkinabuhi sa Ginoo mao'y pinaka-importante nga atong batnan. God bless everyone. Thank you for your listening. See you again.